Relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear MOR, ibang kilig sa urig. Dear MOR, may mga trabaho na kapag paulit-ulit mong ginagawa, nawawala na yung iyong hiya. Nagiging routine na ang lahat. Yung mga ilaw na diretso sa mukha mo, mga eksenang kailangan mong ulitin kapag mali ang anggulo, mga titig na kailangang magmukhang totoo kahit pagod ka na at yung mga yakap na dapat hanggang trabaho lang. Matagal na kaming wala roon. Wala ng studio. Wala nang tawag sa madaling araw para sa shoot at editing sessions hanggang umaga. Tahimik na ang buhay ngayon. Ordinaryo. Yung tipong kaya mo nang maglakad sa grocery nang hindi nagmamadali. Kaya mo nang maupo sa cafe nang hindi iniisip kung sino ang may hawak ng camera. At siguro yun ang pinakaiba ng buhay ko ngayon. Wala nang kailangang i-perform. Nung mga panahong yon, 4 lang kami sa maliit na production team. Sanay kaming sabihin na trabaho lang lahat. Mas madali kasi yon. Mas madaling gumalaw kapag walang emosyon. At sa umpisa gumagana naman. Pagdating ng cut, balik normal. Walang dinadala pa uwi. Walang personalan. Pero may mga bagay pala na hindi mo namamalayang dahan-dahang nagbabago habang paulit-ulit mong ginagawa. May mga taong una mong tinititigan dahil kailangan ng eksena. Hanggang sa dumating yung araw na hinahanap mo na yung tingin kahit wala ng camera. At doon nagsisimula yung delikado. Hindi sa unang hawak ng eksena, kundi sa unang pagkakataong may katahimikan kayong dalawa. Pero ayaw mo nang matapos yon. Matagal kong kinumbinsi ang sarili ko noon na baka nadadala lang kami ng trabaho. Na baka epekto lang yon ng mga eksenang paulit-ulit naming ginagawa. Pero may mga emosyon palang hindi nawawala pagkatapos ng shoot. At siguro yun ang pinakamahirap tanggapin. Na minsan habang paulit-ulit mong inaarteng mahal mo ang isang tao, hindi mo namamalayang may totoong emosyon nang nabubuo. At kapag dumating yon, kahit gaano ka pa kagaling magpanggap, may isang tingin na maglalantad ng lahat. Okay, bago tayo magsimula, gusto kong malinaw ang lahat ha. Maliit lang tayo na team, kaya ayoko nang may nakakagulatan sa gitna ng trabaho. Kapag may concern, sabihin ka agad. Kapag may ayaw, magsalita ka agad. Walang pilitan dito at walang dapat mahiya magsabi kung hindi komportable, okay? Mas okay nga yung derechahan kesa may nagkakapaan pa habang tumatakbo na yung shoot. Mas mahirap magtrabaho kapag hindi malinaw yung usapan. Totoo yun. Kasi kapag nasa gitna ka na ng eksena tapos saka ka na magkakailangan, doon nasisira yung flow. Mas okay na alam na agad ng lahat kung paano gagalaw. Audio check, okay na. Inaayos ko na lang yung secondary camera para hindi tayo paulit-ulit mamaya. Good. Ayaw nang maraming retake ha. Kung kaya namang ayusin ka agad. Kapag humaba ang shoot dahil sa kapabayaan, lahat tayo pagod. Lagi bang ganito ka-organize yung setup nyo? Si Ellie kasi yung tipo ng producer na ayaw ng gulo eh. Kapag sinabi niya alas 8 start, alas 8 talaga start. Kapag sinabi niya tapos na, yun tapos na. Kasi trabaho to. Dito sa bansang to, legal tong gagawin natin. Dapat may respeto sa ginagawa. Yun din ang gusto ko rito kaya ako pumayag. Yung ibang production kasi parang lahat biro. Mahirap magtrabaho kapag walang professionalism. Dito naman simple lang ang rules natin eh. Walang attachment, walang selosan, walang personalan sa set. At higit sa lahat, kapag nag-roll ng camera, trabaho lang. Mukhang ilang beses nyo nang inulit yung rules na yan ah. Kasi nga ilang beses na rin may sumabog na team dahil sa gantong trabaho. Madalas hindi camera ang sumisira. Yung mga tao sa harap nito. Ang tahimik mo, pero kapag nagsalita ka, parang may pinaguhugutan lagi. Cameraman ako. Trabaho kong makakita kahit wala nagsasabi.
Kaya delikado ka minsan kasama eh. Parang alam mo agad pag may mali. Hindi naman mahirap makita kapag may nagbabago sa kilos ng tao. O siya, tama na yung psychoanalysis na yan. Mara, dito ka muna sa couch. Nico, dito yung pwesto mo ha, sa simula na eksena. Hindi minamadali yung movement, natural lang dapat. Copy. Sige. O, tandaan ninyo ha, hindi kailangan OA para magmukhang close. Yung tahimik, minsan mas believable kaysa sa sobrang daming galaw. Mas gawing totoo, okay? Adult content. Pero hindi ibig sabihin magbabastusan tayo. Trabaho lang. Mas mahirap nga lang yung tahimik. Kapag walang dialogue, doon mo mas mararamdaman kung komportable ba kayo sa isa't isa. Totoo. Kasi kapag pinilit yung chemistry, kahit walang magsalita, mararamdaman ng tao eh. Kaya nga, rehearsal muna tayo na maayos. Ayokong yung mukhang strangers kayo sa harap ng camera. Rolling rehearsal! Action! Stop muna. Stop, Nico. Huwag masyadong conscious. Parang matagal mo na kasama si Mara dapat yung dating. Hindi yung parang takot kang humawak. Pasensya na, medyo nag-a-adjust pa eh. Relax ka lang. Hindi naman ako parang salamin na pwedeng mabasag. Hindi ikaw kinakatakot ko. Yung awkwardness pagkatapos kapag pilit. Mas awkward kapag parehong conscious. Mas madaling gumalaw kapag pareho kayong kampante. Exactly. Kaya importante yung trust sa trabaho natin. Hindi kayo kailangan maging emotionally attached. Kailangan nyo lang magtiwala na aalagaan ng isa't isa yung eksena, okay? Mas okay yung huling galaw nyo ha. Mukhang mas natural sa frame. Buti pa camera mo napapagaan loob mo. Ako parang ini-interview lagi ng ilaw. Ganyan talaga sa umpisa. Pag tumagal, makakalimutan mo rin may camera. Delikado yata yun ah. Hindi. Kung marunong kang humiwalay pagkatapos ng trabaho. At doon maraming pumapalya. Yung iba kasi akala nila kontrolado nila sarili nila hanggang sa hindi nila namamalayan, dinadala na nila pauwi yung nasa set. Nangyari na ba yun sa team nyo dati? Nangyari na sa maraming tao sa industriyang ito. Kaya inuulit ko yung rules. Hindi dahil gusto kong maging stricto ha, kundi dahil mas madaling magtrabaho kapag malinaw hanggang saan lang dapat. Ready na ulit yung camera. Okay, sige, isa pa. Alam mo, curious ako. Paano kaya nagtatagal sa ganitong trabaho nang hindi naaapektuhan yung personal na buhay? Hindi madaling sagutin yan. Kasi walang switch na bigla mo nalang pinapatay pagkatapos ng shoot. Kaya dapat discipline talaga. Kapag hindi mo kaya kontrolin ang sarili mo, lulunurin ka ng trabaho mo. Kaya pala, parang lahat dito sanay magtago ng emosyon. Hindi nagtataas ng boses dito. Pero hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Ang totoo, kapag matagal ka na rito, mas matututo kang manahimik kaysa magsalita. Nakakatakot naman pakinggan nun. Hindi naman. Praktikal lang. Mas madaling mabuhay kapag hindi lahat pinapalaki. At mas madaling magtrabaho kapag malinaw kung ano lang kayo sa set. Trabaho lang. Trabaho lang. Rolling na ulit. Action! Alam mo, Ellie, mas natural sila kapag hindi mo masyadong pinipilit yung eksena. Hindi ko naman pinipili. Pinitiyak ko lang na believe ako. Hindi ko ibig sabihin yung acting. Ang ibig ko sabihin, komportable sila agad sa isa't isa. Tahimik. Stop! Baka dahil pareho lang kami ng approach. Kapag trabaho, trabaho. Oo, mas madali gumalaw pag alam mo, pareho kayong professional. Good. Ganun dapat. Mukhang ayaw mo talaga ng komplikasyon dito. Walang taong pumapasok sa trabahong to para masaktan. Kaya hanggat kayang iwasan, iiwasan natin. Kaya nga maliit ang team natin eh. Mas madaling magtiwala kapag konti lang kayo. Mas madali rin mapansin kapag may nagbabago. Pakiramdam ko kailangan ko mag-ingat sa'yo, Paolo. Hindi naman. Tahimik lang ako, no? Pero hindi ako bulag. O siya, enough. Last rehearsal bago ang actual take. At tandaan ninyo ha, kapag nag-roll na ang camera, trabaho lang. Kasi kapag emosyon na ang naunang gumalaw kaysa utak, doon nagsisimulang mawala yung control na akala mo, hawak mo pa.
Naging routine ang lahat pagkatapos nun. Pare-parehong studio, ilaw at setup. At siguro yun ang dahilan kung bakit hindi namin agad napansin na may mga bagay ng unti-unting nagbabago. Sa umpisa, madali lang talaga. Trabaho, uwi, bukas ulit. Nasanay na magdikit ang mga hubad na katawan sa harap ng kamera. Pero habang tumatagal yung mga shoots, mas nagiging komportable kaming apat sa isa't isa. Mas dumadali yung mga eksena. Kaunti yung ilang at mas natural yung usapan kahit wala ng rehearsal. At si Nico, madali siyang pakisamahan. Hindi siya yung tipo ng aktor na kailangan siya lagi ang sentro ng eksena. Marunong siyang makinig. Hindi gumagapang ang mga kamay kung saan-saan kung hindi kailangan. At sa trabahong puro pagpapanggap, malaking bagay pala yung may mga taong marunong makinig ng totoo. Napansin ko rin na pagkatapos ng shoot, mas tumatagal na yung usapan namin. Nung una, tungkol lang sa trabaho. Mga eksenang mahirap gawin, production na nakakapagod, at mga artistang mahirap kasama. Hanggang sa hindi ko na namamalayang umaabot na kami sa mga kwento tungkol sa pamilya. Takot. Mga bagay na hindi namin madalas sabihin sa ibang tao. Hindi pa yun attraction. Hindi pa rin namin tinatawag na espesyal. Mas parang naging madali lang yung presence ng isa't isa. At tipong kapag magulo ang araw mo, gumagaan ng kaunti kapag nandyan siya. At habang nangyayari yon, tahimik lang si Paulo. Wala siyang komento. Wala siyang pakialam sa personal na buhay ng iba. Pero ramdam kong may napapansin siya. Lalo na kapag masyado nang mahaba yung usapan namin ni Nico kahit tapos na ang trabaho. At si Ellie, wala naman siyang direktang sinasabi noon. Pero bilang taong matagal nang kasama ni Nico, siya siguro ang unang nakaramdam na may nag-iiba. Hindi dramatic, hindi malaking pagbabago. Maliit lang. Yung paraan ng pagsagot ni Nico kapag ako ang kausap. Yung pagiging mas kalmado niya sa eksena kapag magkasama kami. Mga simpleng bagay na hindi mapapansin ng ibang tao, pero mapapansin ng taong sanay sa'yo. At siguro doon nagsisimula yung mga bagay na mahirap pigilan. Hindi sa unang paglapat ng inyong mga labi ng naghalikan, yakapan, at eksenang sana ay ginagawa ng magkapareha sa loob ng isang kwarto na walang ibang nakakakita. Kundi sa unang pagkakataong masyado nang nagiging komportable yung katahimikan sa pagitan ninyong dalawa. Last setup na to ha. Pag natapos natin to, wrap na tayo. Ayoko na rin kayong ubusin hanggang umaga. Ready na yung audio. Tahimik yung eksena ha, kaya bawat hinga rinig dito. Mas nakakapagod pa naman yung tahimik na eksena kaysa sa maraming dialogue. Kasi kapag tahimik, wala kang ibang may tatago. Ramdam agad kapag pilit. Kaya nga less acting lang. Yung pilitin maging emotional. Hayaan nyo lang na humingi eksena. Ano nga ulit yung motivation nitong scene? Pareho kayong pagod. Pareho kayong may gustong sabihin pero wala nagsasalita. Hindi to romantic scene ha. Mas tungkol ito sa comfort. Yung tipong may taong gusto mo lang katabi, kahit, alam mo, wala kayong pinag-uusapan. Ganun. Simple lang. Rolling in 10. Alam mo, minsan nakakagulat, no? Yung mga eksenang walang effort pa yung mas mabigat yung tama kaysa sa scripted. Kasi minsan, yung mga totoong tao, di naman talaga dramatic magsalita kapag nasasaktan eh. Focus muna. Save niyo yung philosophy niyo mamaya. Rolling! Action! Okay ka lang? Pagod lang. Hindi ka mukhang pagod lang eh. Namiss kita. Ako rin. Sobra. Namiss ko yung mga tingin mo. Yung halik mo. Yung yakap mo. Matagal kong hinintay mangyari ulito.
Yung maramdam ulit ang init ng katawan mo na nakadikit sa katawan ko. Sayo ko buong gabi. Iyong-iyo. Cut! Maganda yung take. Okay yun. Paolo, check mo na yung audio. Baka may kailangan tayo ulitin. Sige. Ako muna labas sandali kapi lang ako. Sasabihin ako saglit. Makatinatinga ko sa headphones eh. Ang weird, no? Ano? Yung minsan hindi mo alam kung bakit biglang bumibigat yung simpleng eksena. Siguro dahil pagod tayo. Hindi lang pagod yun. Hindi ko rin alam minsan eh. Alam mo kung anong pinakamahirap dito sa trabaho natin? Hindi yung may camera. Hindi yung may ilaw. Yung kailangan mong umarte na parang walang epekto sa iyong lahat. Akala ko dati, kaya ko iwalay lahat. Trabaho dito, totoong buhay dun. Pero habang tumatagal, minsan hindi ko na alam kung kailan ako umaarte at alam mo yun, kailan ako nagsasabi ng totoo. Delikado yung sinasabi mo. Alam ko, Kaya siguro tahimik si Ellie madalas kapag tapos na ang shoot eh. Parang sanay na siyang bantayan lahat. mahal niya trabaho niya. Hindi lang trabaho ang binabantayan niya. Huwag na natin gawing komplikado. Hindi ko naman ginagawang komplikado. Ang sinasabi ko lang, nakakapagod din minsan magkunwari na walang epekto yung mga eksena. May epekto ba sa'yo? Hindi ko alam. Pero kapag umuwi ako minsan, dala ko pa rin yung pakiramdam ng eksena kahit tapos na tayo. At ayoko nun. Akala ko ako lang nakakaramdam nun. Kita mo? Yun yung problema. Hindi dapat tayo komportable sa usapang ganito. Pero nandito tayo. Nico, Alam ko, ayokong maging dahilan ng kahit anong gulo. wala namang nangyayari. Pero may mali na sa pakiramdam ko. Hindi ko rin alam bakit mas gumagaan ang loob ko kapag kausap kita. Wag. Hindi ko sinasabing may ibig sabihin agad. Ang sinasabi ko lang, napapansin ko rin, Kaya nga, dapat tayong tumigil sa usapang to. tama ka. Pero hindi ibig sabihin nun hindi totoo. Kakainis ka naman eh. Bakit? Kasi ang dali mong magsabi ng mga bagay na pilit kong hindi iniisip. Hindi ko rin naman plano sabihin eh. Lumabas lang. Yan din siguro yung pinakadelikado rito. Yung mga bagay na hindi mo planong maramdaman. Mara, Tama na. Kapag ipinagpatuloy natin tong usapan, baka bukas iba ng tingin natin sa isa't isa. at ngayon, Magulo. ako rin. Tapos na kape nyo? Okay na kayo? Oo. Nag-uusap lang. About sa eksena. Mukhang mabigat yung about sa eksena mo. Paolo, Ano? Observation lang. wrap na tayo. Late na. Sige, ako na magliligpit nitong gamit. Hindi na. Bukas na natin ligpitin. Umuwi na tayo. Mauna na ako. Ingat. Nico, Bakit? wala. Basta siguraduhin mo lang na alam mo pa kung kailan natatapos yung eksena. Pagdating ng kinabukasan, parang may nagbago sa studio kahit wala namang nagsasalita tungkol doon. Pareho pa rin yung ilaw, yung trabaho at mga eksenang kailangan naming gawin. Pero iba na yung pakiramdam. Hindi na makatingin ng diretsyo si Nico sa akin kapag walang eksena. At ako rin mas madalas ng kunwari may inaayos para hindi lang kami magtagal sa tahimik at hindi komportableng sitwasyon. Ang problema kasi kapag may isang bagay kang pilit hindi inaamin, mas lalo mo yung nararamdaman. At habang pilit naming inaakto na normal lahat, mas lalo lang nagiging mabigat bawat eksena. Mas totoo yung titig, mas natural yung lambing, mas delikado. Tahimik lang si Ellie pero ramdam kong may napapansin na siya. Hindi pa siya nagtatanong noon. Pero yung mga simpleng tingin niya kay Nico, parang may hinahanap na sagot. At si Paolo, siya yung unang nakaamoy na may mali. Hindi siya usisero, hindi rin siya nakikialam.
Pero bilang taong sanay manood sa likod ng kamera, siya siguro ang unang nakakita na may emosyon nang pumapasok sa mga eksenang dati namang kontrolado lang. At doon nagsimulang maging mahirap yung simpleng rule na paulit-ulit naming sinasabi noon. Trabaho lang. Okay, listen muna. Mabigat tong eksena pero wag yung lalaruin. Hindi to tungkol sa init ng katawan na tawag ng laman. Mas tungkol to sa dalawang tao na masyado ng komportable sa isa't isa kaya delikado na. Gets. Ano yung emotion na gusto mo rito? Yung tipong ayaw niyong matapos yung katahimikan kahit wala namang dapat sabihin. Audio ready. Tahimik ulit yung eksena kaya dahan-dahan lang sa galaw. At tandaan nyo hindi kailangan pilitin maging sexy. Mas matindi yung tensyon kapag parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Mas mahirap yata yun Kasi mas totoo. O siya, positions, Rolling! action! Ilang linggo kitang hindi nakita. Tapos ngayon nandito ka ulit sa harap ko. Parang gusto kong sulitin bawat minutong magkasama tayo eh. Hindi ka nagbago. Ganyan ka pa rin magsalita kapag may gusto kang makuha. At ikaw, ganyan ka pa rin tumingin kapag gusto mong pigilan yung sarili mo pero ayaw mo rin naman talaga akong itulak palayo. Hindi tayo dapat nagtatagal dito. Kapag bumalik siya at makita tayong magkasama. Hayaan mo muna siya. Matagal kitang hinintay para sa gabing to eh. Kaya mo talagang kunin ang loob ko, ang katawan ko, ang buo kong pagkatao ng gamit lang ang boses mo, no? Hindi boses ko ang dahilan kaya handa mong ibigay ang sarili mo. Ang yabang mo. Hindi yabang yon. Kapag alam mong pareho kayong nararamdaman. Kapag parehas kayong sabik sa isa't isa. Tama na. Pero ayaw mo pa rin matapos. Kasi sa tuwing lumalapit ka, parang nakakalimutan kong may mundo sa labas nitong kwarto. Yun din yung gusto ko. Yung tayong dalawa lang. Walang ibang tao magsasabi kung hanggang saan tayo. Kapag hinawakan mo pa ako ng ganyan, baka hindi na ako makapag-isip. Hindi naman kita gustong mag-isip ngayon eh. Gusto lang kitang maramdaman na hindi nagmamadali. Nakakainis ka. Parang bawat salita mo, tumitikit. At ikaw, parang bawat hinga mo, mas lalo akong nilalapit sa'yo. Matagal mo na bang gustong mangyari to? Mas matagal kaysa dapat kong aminin. Kaya pala bawat beses na magkalapit tayo, parang may ibang init na hindi ko maipaliwanag. Kung pwede lang to gawin kahit saan eh. Ikaw lang yung taong kaya kong titigan ng ganito katagal nang hindi ako nagsasawa. Tama na, please. Sa ngayon, wala akong pakialam kahit kanino. Delikado yung sinasabi mo. Mas delikado yung pilit nating itatanggi kahit pareho naman nating nararamdaman. Nico, parang hindi na to parte ng eksena. Mara, I love you. Cut! Nico, Wala sa script yun. Alam ko, bakit mo sinabi? hindi ko alam eh. Ako na muna lalabas. Gaano katagal? Ellie, Huwag mo muna akong sagutin sa pangalan ko. Sagutin mo muna kung gaano katagal mo na dinadala na habang kaharap mo ako araw-araw. Ali, walang nangyayari. Wala? Mara,
Buong trabaho natin umiikot sa pagpapanggap. Alam ko kapag acting. Alam ko kapag hindi. Hindi namin planado to eh. Pero naramdaman nyo. Hindi namin gusto yung nangyayari. Pero nangyayari. Sa unang pagkakataon, nakita kong hindi ka na umaarte. Ellie, Alam mo kung ano masakit? Hindi yung sinabi mo yun habang nakarol yung camera. Mas masakit yung paraan ng pagkakasabi mo. Parang matagal mo lang pinipigilan. Kasalanan Huwag ko rin mo to. akuin ang lahat. Hindi ka naman nag-iisa rito eh. hindi ko alam kung paano nangyari. Nangyayari talaga yan kapag masyado kang komportable sa isang tao. Yung akala mo kontrolado mo pa ang lahat hanggang sa may isang salitang kusa na lang lalabas. Hindi namin gustong saktan ka. Pero nasaktan ako. Hindi ko siya mahal. Huwag ka na magsinungaling ngayon. Pagod na akong makinig sa acting. Nico, Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko. Pero alam kong mali. Hindi ko alam kung alin yung mas masakit. Yung may nangyayari o yung habang kaharap kita ngayon, parang ako yung naiwan sa eksena. Akala ko okay tayo eh. Mahal kita, di ba? Sabi mo rin sa akin, mahal mo ako. Ellie. Tama na? Wrap na tayo. Sabi ko na nga ba eh. Ayoko nito. Ako rin. Pero nandito na tayo eh. Pero itong eksenang hindi tinapos ng salitang cut. Pagkatapos nung gabing yon, parang wala nang bumalik sa dati. Hindi na muling naging magaan yung studio. Hindi na naging simpleng trabaho lang yung bawat eksena. At kahit walang direktang nagsabi, alam naming lahat na may nasira ng hindi kayang ibalik. Matagal nang magkasama sina Ellie at Nico noon. Tahimik lang ang relasyon nila pero alam ng buong team. At alam ko rin. Kaya siguro mas mabigat yung guilt habang tumatagal. Kasi hindi ako inosente sa nangyayari. Alam kong may taong masasaktan. Alam kong may hangganan dapat. Pero may mga emosyon palang kahit anong pigil mo, pilit bumabalik. At habang mas sinusubukan kong umiwas kay Nico, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kahirap talikuran yung taong naging pahinga mo sa gitna ng magulong buhay. Hindi ko ipinagmamalaki yon at hindi ko rin kayang sabihing tama. Pero totoo. At minsan, yon ang pinakamahirap labanan. Tahimik na naghiwalay sina Ellie at Nico. Walang malaking sigawan at eksenang naghahabulan. Mas masakit nga siguro dahil pareho nilang alam kung saan nagsimula yung lamat. Unti-unti ring tumigil yung grupo. Wala nang bagong schedule, late night shoots at wala nang mga message na, "Ready na ba kayo?" Parang isang araw bigla na lang kaming hindi bumalik. Ako ang unang lumayo. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natatakot akong isipin na baka lahat ng nararamdaman namin ay nagsimula lang sa maling paraan. At ayokong mabuhay dala yon. Si Nico naman, iniwan niya halos lahat ng konektado sa dating buhay namin. Nagpalit siya ng number. Lumipat ng tirahan. Parang gusto niyang takasan lahat ng nagpapaalala sa nangyari. At siguro pareho naming inisip noon na mas madaling kalimutan kapag mas malayo. Pero may mga bagay pala na kahit hindi mo kausapin, nananatili. May mga emosyon na kahit walang closure, hindi basta nawawala. At kahit gaano katagal kaming hindi nagkita, may bahagi pa rin ng sarili ko na tahimik na naghihintay. Hindi ko lang alam noon na may mga taong kahit tuluyan ang nawala sa buhay mo, isang araw, babalik pa rin sa paraang hindi mo inaasahan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Pagnanasa.
Lumipas ang ilang taon matapos mabuwag yung grupo. Habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na may mga buhay talagang hindi mo akalaing kaya mong iwanan. Hanggang mapagod ka na lang isang araw. Tahimik na ang buhay ko noon. Simple. May regular akong trabaho. Maaga akong umuwi. Nakakapagkape ako na walang iniisip na call time kinabukasan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, parang normal na ulit akong tao. Pero kahit naging tahimik ang buhay, may mga alaala pa rin hindi basta nawawala. Hindi kami agad nagkita ni Nico pagkatapos mabuwag ng grupo. Sa totoo lang, matagal naming pinili na wag hanapin ang isa't isa. Siguro dahil pareho naming alam na kapag nag-usap kami ulit, babalik lahat ng pilit naming tinakasan. May mga naging kausap ako pagkatapos nun. May mga nagtangkang manligaw. Pero walang tumagal. Hindi dahil ikinukumpara ko sila, kundi dahil may bahagi pa rin ng sarili ko na parang naiwan sa dating buhay na pilit kong kinakalimutan. At base sa mga naririnig ko noon tungkol kay Nico, ganun din siya. Tahimik na namumuhay. Low profile. Parang ayaw nang balikan kahit anong konektado sa dati naming mundo. Pero minsan, kahit gaano mo katagal iwasan ang isang tao, may mga alaala talagang hindi matatapos dahil lang sa pananahimik. At may mga emosyon na habang tumatagal, mas lalong nagiging totoo. Nico, Mara, akala ko mali lang ako ng tingin. ako rin. Hindi ko iniisip na makikita pa kita rito eh. Tagal na. Oo. Pero parang fresh pa ang lahat eh. Kumusta ka? Yan, buhay pa naman. Tahimik na buhay. Ikaw? Normal na trabaho. Normal na oras ng tulog. Wala nang overnight shoot. Wala nang mga eksenang inuulit hanggang mawala ng pakiramdam. Bagay sa'yo yung tahimik na buhay. Di ko alam. Minsan parang masyadong tahimik eh. Hindi ka nagbago, no? Pareho ka pa rin magsalita kapag may gustong itago. At ikaw, pareho ka pa rin tumingin na parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Akala ko galit ka pa rin sa akin. Sinubukan ko. At Nakakapagod pala magalit ng matagal kapag mahalaga pa rin sa'yo yung tao. Mara, Wag. Ayoko munang makarinig ng apology na ilang taon mong inipon. pero kailangan ko sabihin eh. Pasensya ka na. Hindi lang dahil sa nangyari. Pasensya dahil inayaan kong umabot tayo sa punto na, alam mo yun, pareho tayong natakot sa sarili nating nararamdaman. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Alam kong may mali na noon. Alam kong may masasaktan. Pero kahit anong layo ko, parang ikaw pa rin yung lugar na gusto kong balikan. Alam mo kung ano yung pinakamasakit noong panahon wala ka? Yung unang beses kong matulog na hindi kita hahanapin pagkatapos ng trabaho. Ikaw ang ganyan magsalita. Parang wala namang lumipas na taon. Kasi kahit anong pilit kong magsimula ulit, parang may bahagi ng buhay ko na naiwan sa'yo. May naging seryoso ka ba pagkatapos nun? Wala. May mga nakilala. May mga sumubok lumapit. Pero unfair. Bakit? Kasi bawat beses na may hahawak sa akin, ikaw pa rin naaalala ko eh. Hindi mo dapat sinasabi sa akin yan. Ilang taong kong hindi sinabi. Pagod na akong magkunwari na wala lang lahat. Akala ko nadala lang tayo ng eksena. Pero bakit hanggang ngayon dala pa rin kita? Kasi hindi naman talaga nagsimula sa eksena. Kailan mo unang naramdaman? Yung mga gabing tapos na yung shoot, pero ayaw pa kitang pauwiin.
Yung mga simpleng usapan natin tungkol sa pagod, pamilya, buhay. Doon nagsimula lahat. Di doon sa eksena. Ako rin. Yung mga oras na wala ng camera pero ikaw pa rin yung hinahanap kong kausap. Doon ako natakot. Alam mo, ilang beses ko kayang gustong tawagan ka. Bakit hindi mo ginawa? Kasi alam kong kapag narinig ko ulit yung boses mo, babalik lahat. At ngayon, Bumalik nga. ang unfair mo. Bakit? Kasi ilang taon kong inayos yung sarili ko eh. Tapos isang tingin mo lang. Parang gusto ko na namang guluhin lahat. Hindi ko gustong guluhin yung buhay mo. Pero yun ang ginagawa mo. Alam mo kung ano una ko napansin pagpasok mo kanina. Ano? Pareho ka pa rin tumingin kapag kinakabahan. At ikaw, pareho ka pa rin nakakapagpahina ng tuhod kahit simpleng salita mo lang. Namiss kita. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Hindi pa ako handa. Di naman kita minamadali. Natatakot ako. Kasi pakiramdam ko, kapag hinayaan kitang bumalik, hindi na kita kayang paalisin ulit. Ako rin naman eh. Kaya siguro tayo umiwas ng matagal. Pero kahit umiwas tayo, nandito pa rin tayo. Nico, kapag sinubukan natin ulit to, ayoko nang may tinatago. Ayoko ng kalahati. Wala nang camera. Wala nang script. Wala nang kailangan gampanan. Ako na lang to. At paano kung masaktan ulit tayo? Siguro mas gusto ko nung masaktan kasama ka. Kaysa mabuhay ulit na kuwari hindi kita mahal. Hindi naging mabilis yung pagbabalik namin sa isa't isa. Wala yung dramatic na bigla na lang kaming naging okay pagkatapos ng isang usapan. Pareho kaming natuto sa pagkawala. Pareho kaming napagod sa pagtatago. Kaya nung sinubukan namin ulit, mas mabagal na. Mas totoo. Mas maingat. At siguro yun ang pinagkaiba ng relasyon namin ngayon kumpara noon. Wala ng camera, wala ng script. Wala ng eksenang kailangang pagandahin para magmukhang believable. Kami na lang talaga. Simple lang yung buhay namin. Tahimik. Yung tipong kaya naming maghapunan nang walang nagmamadali. Kaya naming humiga sa gabi nang walang iniisip na call time kinabukasan. At sa unang pagkakataon, wala nang kailangang itago. Hindi na rin kami bumalik sa dating industriya. Hindi dahil ikinahihiya namin yung nakaraan, kundi dahil pareho naming alam na may mga bahagi ng buhay na dapat iniiwan para tuluyan kang makahinga. Minsan, naiisip ko pa rin yung dating kami. Yung mga taong takot na takot aminin yung nararamdaman. Nakakapagod pala yung ganon. Yung araw-araw kang nagpipigil kahit alam mong may totoo nang namamagitan. Ngayon, mas payapa na. Hindi perpekto. May mga sugat pa ring dala. May guilt pa ring hindi basta nawawala. Pero mas mature na kami humawak ng relasyon. Mas marunong na kaming magsabi kapag nasasaktan. Mas marunong nang manatili kahit tahimik lang. At siguro yun talaga ang totoong intimacy. Hindi yung nasa harap ng camera habang walang damit ang mga katawan at nagpapanggap na walang makakakitang iba, kundi yung kaya niyong manatiling totoo sa isa't isa kahit wala nang nanonood. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo. Ako rin. Mas matagal pa yata yung takot natin kaysa relasyon natin ngayon. Kinakabahan pa rin ako. Sa kasal natin, Hindi. Kay Ellie. hindi pa huli ang lahat para sabihin na
huwag siyang pumunta. Hindi ko alam kung mas duwag ba yun o mas selfish. Kung hindi siya dumating, iintindihin ko. Wala naman tayong karapatan mag-demand ng closure sa taong nasaktan natin eh. Pero gusto ko siyang makita. Hindi para gumaan ang pakiramdam ko. Gusto ko lang malaman kung okay na ba talaga siya. Mara, Nico, may dumating na bisita. Mukhang hindi pa ako huli sa ceremony niyo. Ellie, Relax. Hindi ako nandito para manggulo. Hindi namin sigurado kung pupunta ka eh. Hindi rin ako sigurado hanggang kanina. salamat sa pagpunta. Alam kong hindi madali. Hindi nga. Pero siguro dumating na rin ako sa punto ng buhay na nakakapagod ng dalhin yung galit kahit matagal nang tapos ang lahat. Ellie, pasensya na. Ilang taon na tayong tapos sa sorry. Hindi naman mababago nun yung nangyari. Alam kong wala kaming karapatan humingi ng pangunawa mula sa'yo. Tama. Wala nga. Pero hindi ibig sabihin nun habang buhay ko kayong kamumuhian. Hindi ko rin alam paano kita harapin nun eh. Kaya ako nawala. Napansin ko naman, isang araw na hindi ka na sumagot, parang gusto mo na akong burahin sa buhay mo na. Kasi, bawat parte nun, nagpapaalala kung paano kita nasaktan eh. Alam mo kung anong pinakamahirap tanggapin nun? Hindi yung may naramdaman ka sa iba eh. Tao tayo eh. Nangyayari yon. Ellie, Hindi ako nasaktan dahil may nangyari sa inyo. Nasaktan ako dahil dun ko unang nakita na sa kanya, hindi ka na umaarte. Hindi ko sinasadya. Yan nga yung masakit eh. Kasi nakita kong kahit ikaw, hindi mo na kontrolado. matagal naming sinubukang itanggi. Alam ko. Kahit wala kayong sabihin nun, naramdam ko na. Yung mga tingin, yung katahimikan, yung paraan ng paghinga ni Nico kapag ikaw yung kausap. Bakit di mo sinabi agad? Dahil umasa akong lilipas. Akala ko face lang. Pagod lang. Trabaho lang. At nung hindi nawala, Doon ako natakot. Kasi unang beses kong nakita yung isang taong mahal ko na mas buhay kapag iba yung kayakap. Ellie, Huwag ka na magpaliwanag. Matagal ko nang tinanggap na may mga relasyon talagang natatapos kahit walang third party. Nagkataon lang na sa atin, may bagong character yung ending. hindi naging madali sa amin pagkatapos noon. Hindi rin naman dapat. Kung naging madali, baka doon ako nagalit sa inyo. wala nang araw na hindi ko iniisip yung sakit na nadulot namin sa'yo. At wala ring araw noon na hindi ko kunistyon ng sarili ko kung saan ako nagkulang. Ellie, hindi ka nagkulang. Alam ko na ngayon. At siguro yan din ang dahilan kung bakit kaya ako nandito ngayon nang hindi nagalit. May parte pa rin ba sa'yo na galit? Meron. Pero hindi na sapat para sirain ko sarili ko habang buhay. Natakot ako noon na baka habang buhay mo kaming kamuhian. Sinubukan ko. Napagod lang din ako. Alam niyo kung ano na-realize ko habang tumatagal? Mas masakit pala yung pilit mong kinakadena yung tao sa relasyong alam mong unti-unti nang nawawala. Hindi ko ginustong saktan ka. Pero nangyari eh. At kailangan nating tanggapin yan lahat. Kaya siguro tayo nandito ngayon. Hindi para burahin yung nangyari, kundi para tigilan ng takbuhan. Tama. Alam mo, Nico, nung una kitang nakita kanina, parang bumalik lahat. Yung studio, mga gabing halos hindi tayo natutulog, yung mga eksenang akala natin, kontrolado natin. At ngayon, Ngayon mas mukha ka ng payapa. Siguro dahil unang beses naming nabuhay nang wala nang tinatago. Good. Kasi pagod na tayong lahat sa pagtatago. Sir Ellie, gusto niyo po ba sumama sa picture? Hindi na. Sa inyo na tong araw na to. salamat sa pagpunta. Hindi ko kayo pinatawad para maging okay lahat. Pinatawad ko kayo para sa wakas, makapagpatuloy na rin ako. Congratulations. Sana walang katang pagsasama ninyo kundi ang walang katapusang sequel ng love story na binuo ninyo.
Matagal kong inisip kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari sa amin. Kung naging mali ba kami? Kung may parte bang puro pagnanasa lang lahat? O kung baka nadala lang kami ng mga eksenang paulit-ulit naming ginagawa noon? Pero habang tumatagal, mas naging honest ako sa sarili ko. Hindi lahat ng intimacy ay pagnanasa. Minsan may mga taong sobrang tagal mo nang pinipigilang lapitan dahil alam mong komplikado. Hanggang isang araw, kusa na lang lumalabas lahat ng itinago mo. At yun siguro ang nangyari sa amin. Hindi excuse yung sakit na naidulot namin kay Ellie. Hindi rin excuse yung mga desisyong ginawa namin habang may nasasaktan na ibang tao. May mga bagay talaga kaming dapat inayos ng mas maaga. May mga katotohanang dapat naming hinarap bago pa kami tuluyang nalunod sa nararamdaman namin. Pero kahit mali yung paraan, hindi ibig sabihin fake yung pagmamahal. Yun yung pinakamahirap tanggapin noon, na may mga emosyon palang pwedeng mabuo sa maling sitwasyon pero nananatiling totoo. At siguro tanda na rin yon ng pagtanda. Yung kaya mo nang tingnan yung iyong nakaraan nang hindi puro galit o guilt lang ang dala mo. Hindi para ipagtanggol yung nangyari, kundi para tanggapin na minsan may mga tao talagang darating sa buhay mo sa maling panahon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi naging totoo yung naramdaman ninyo. Tahimik dito sa resort, no? Ang sarap pakinggan ng dagat. Mas gusto ko na yung gantong tahimik. Hindi yung tahimik dahil may tinatago. Alam mo, iniisip ko habang nasa reception kanina, Ano? ang weird ng buhay. Dati takot na takot tayong mahuli kahit simpleng tingin lang. Ngayon, asawa na kita. Alam mo hanggang hindi pa rin nagsisinkin sa akin eh. Takot ka pa rin ba? Minsan. Pero hindi na sa tao. Mas sa sarili. Bakit? Kasi ilang taon din akong nabuhay na pakiramdam ko may mali sa bawat gusto kong maramdaman. Ako rin. Nung una, akala ko habang buhay ko nang dadalhin yung hiya. Yung pakiramdam na baka mali tayong dalawa dahil sa paraan kung paano tayo nagsimula. Pero nandito na tayo ngayon. Oo. At unang beses yata to na wala na akong kailangang ipaliwanag sa sarili ko. Alam mo kung ano yung pinagkaiba ngayon? Ano? Nahahawakan kita ng walang takot na may magbubukas ng pinto. At wala nang magsasabing cut. Wala nang eksenang kailangan ulitin. Wala nang kailangan patunayan. Nico, mas gusto kita ngayon. Bakit parang surprised ka pa rin sabihin yan? Kasi ngayon lang kita nakilala ng wala nang performance. At anong nakita mo? Yung lalaking tahimik pala kapag totoong masaya. Hindi yung Nico na laging charming para sa camera. Hindi yung lalaking marunong magpabagsak ng tao gamit yung tingin. Yung ikaw lang. Sexy pa rin naman ako, di ba? Sobra. Mas malala nga ngayon eh. Bakit? Kasi dati kapag hinahawakan mo ko, laging may parte sa akin na nag-aalala kung acting lang ba ang lahat. Ngayon, alam kong ako talaga yung gusto mong hawakan pagpatay ng ilaw. Mara, Totoo naman. alam mo ilang taong kong pinangarap tong gabing to? Yung magkatabi tayo nang walang tinatakbuhan pagkatapos. At ngayon, nandito na tayo. Minsan, naisip ko pa rin yung dati. Yung studio. Yung mga gabing halos hindi tayo makahinga sa tension. Ako rin. Pero alam mo ano na-realize ko? Ano? Hindi pala yung mga eksena yung namimiss ko, kundi ikaw. Alam mo kung ano yung namimiss ko nun? Yung paraan mong
tumingin kapag gusto mo akong lapitan pero pinipigilan mo yung sarili mo. At ngayon, Ngayon ayaw na kitang pigilan. ang kapal mo pa rin magsalita. Asawa mo na ako, wala ka ng takas. Alam mo, gusto ko balang araw? Hmm? Yung ordinaryong pamilya lang. Yung gigising tayo ng maaga para maghanda ng breakfast. Yung may batang tatakbo sa bahay habang nag-aaway tayo kung sino maghuhugas ng pinggan. Kaya ko yung breakfast. Huwag lang pinggan. Sinungaling. Hindi ka marunong magluto, no? Marunong akong matuto. Dami nating natutunan. Hmm? Natuto rin tayong magmahal ng tama pagkatapos nating magkamali. Alam mo kung anong pinakagusto ko ngayon? Ano? Yung wala nang hiya kapag sinasabing mahal kita. Sabihin mo nga ulit? Mahal kita. Hindi dahil sa eksena. Hindi dahil sa init ng katawan. Hindi dahil sa mga gabing magulo tayo. Mahal kita kasi ikaw yung taong pinili kong balikan. Kahit ilang beses kong sinubukang kalimutan. At ikaw yung taong unang nagpatigil sa akin sa pagpapanggap na kaya kong mabuhay. Wala nang script ngayon. Mas okay pala, no? Oo. Kasi unang beses natin tong ginagawa nang tayo na lang talaga. I love you. Mas mahal kita. Madilim dun sa bandang yun, no? Walang tao. Di nga lang studio at kwarto. Parang gusto ko i-try. Pilyo ka talaga. Ayaw mo ba? Pwede naman. Basta huwag kang mag-iingay sa gagawin ko sa'yo, ah. Gawin mo lahat ng gusto mo. Tahimik na ang buhay namin ngayon. Simple. Yung tipong ang pinakamalaking problema na lang minsan ay kung sino ang mauunang bumangon para magtimpla ng kape. At siguro yon ang pinaka hindi naming inakalang mararating pagkatapos ng lahat. Hindi namin ikinahihiya yung nakaraan, pero hindi rin namin yon ipinagmamalaki. Bahagi lang siya ng buhay na humubog sa kung sino kami ngayon. May mga desisyon kaming mali. May mga taong nasaktan. May mga gabing gusto naming burahin. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan namin na may mga emosyon talagang hindi planado. Hindi mo sila hiningi. Hindi mo rin sila agad naiintindihan. Basta isang araw nandyan na. At kahit gaano mo pigilan, pilit pa rin silang lumalabas. Maraming beses naming sinubukang sisihin yung industriya dito sa ibang bansa kung saan legal ang ganitong klase ng mga palabas. Yung mga eksena, yung trabaho. Pero habang tumatanda kami, mas naging malinaw na hindi naman kamera ang sumira sa amin. Hindi rin yung intimacy. Ang tunay na sumira sa amin noon ay yung paulit-ulit naming pagtanggi sa totoong nararamdaman. Yung pilit naming pag-acting na kontrolado pa namin lahat, kahit hindi na. At siguro yun din ang pinakamahalagang natutunan namin. Hindi lahat ng intimacy ay kasinungalingan. Hindi lahat ng pagiging malapit ay puro pagnanasa lang. Minsan may mga lugar na akala mong puro pagpapanggap. Doon pa lumalabas yung pinakatotoong emosyon. At minsan sa mga taong hindi mo dapat mahalin, doon mo pa mararamdaman yung pagmamahal na hindi mo kayang takasan. Muli, hindi lahat ng malapit ay pagnanasa. Minsan doon lang lumalabas ang katotohanang matagal nang tinatago. Maraming salamat sa pagkakataong to. Mara. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Pagnanasa.